ano po, yung Vice Presidente. Naku, tuwan-tuwa naman yung Vice Presidente, parang hindi parang natakpan nung kanyang budget yung pananatili ng dating Pangulo o nung kanyang ama doon sa dahig, mga bossing. Eh syempre, aprobado yung budget, ano? O dito muna tayo. Masaya yung Vice Presidente. Ikaw ba naman? Aprobahan ng Senado yung budget. Wala pang 5 minutes. No, wala pang 5 minutes at walang mga tanong-tanong daw ho, mga kababayan, approve na. Iba talaga kapag ka Senado, mga bossing. Ano po? Syempre, nandiyan si Rodante Marcoleta, di ba? Betty Baniked. Nandiyan si Rodante Marcoleta. Ano po ba gagawin niyan, mga kababayan? Ipapatupad, sasabihin na, ganito, kailangan kapag ka ang Vice Presidente ang hihingi ng budget, wala nang kung ano-anong tanong. Ganyan si Marcoleta. Kahit alam nila, mga kababayan, na ang bayan natin ay hikahos na po dahil sa mga korupsyon. Paano ba namang tanungin natin, saan nyo dadalhin yung pondo? Ano paggagamitan nyo ng pondo? Nung humingi kayo nung last year na pondo, nagamit nyo ba ng maayos? Yung mga tipong basic lang mga ganon, mga boss. Pero doon sa Senado, wala yan. Sasabihin nila, traditional. Mga bossing, ako para sa akin mga kababayan, opinion ko dyan, hindi natin ngayon kailangan yung mga traditional na mga ganyan. Bakit po? Naghihikahos na ang ating bayan? No? Ubus na po ang pondo ng bayan, nagkautang-utang na po ang Pilipinas dahil sa korupsyon na ginagawa po ng mga walang yang politiko natin. Di ba? Kaya kumpara sa akin, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, dapat po mas hinihigpitan po yung mga ganyan Tingnan nyo po yung ginagawa ng Congress, no? Walang-wala talaga itong Senado natin sa Congress Tingnan nyo po yung ginagawa ng Congress, mga kababayan. Talagang inuusisa nila, inaalam nila lahat. Dahil walang maisagot, yung kampo ng Vice Presidente, ayun, nililibanan, hindi pinapasukan, hindi pinupuntahan, mga bossing. Diba? Ganon ang estilo po. Sa Kongreso, mga kababayan, talagang inaalam lahat saan mapupunta yung pera, ano paggagamitan mo. Bakit ka humihingi ng ganitong 2 bilyon? Kung natandaan nyo, 2 bilyon yung 2024, mga kababayan. Siguro na-realize po ng kampo ng Vice Presidente na hindi na uubra yung ganon. No, hindi na uubra yung magsisisingit tayo ng kung ano-ano para lang lumaki at lumobo yung budget na hinihingi natin. 2 bilyon yung 2024. At ito siguro naiisip nila wala na, hindi ubra. No? Sabi ni Rene Ketulio 728, morning, thanks Mark for protecting our PBBM. Bless you from San Jose, California. Originally from Balot, Tondo. Naku sir, pumupunta, tumatambay ako nung ako'y high school diyan sa Balot Ang daan namin sa North Bay, baka natatandaan nyo pa po. Salamat sa inyong super sticker. North Bay, pupunta kami, yung mga Balot, kasi yung ibang mga kaklase namin, taga Balot, Tondo, mga kababayan. Ayan. Salamat po ulit sa inyong super sticker, no? So ngayon, mga kababayan, i-play natin ang Vice Presidente na mukhang hindi apektado, no? Sa interim release na hindi pinayagan sa kanyang ama. Sa inyong lahat, sa Senate lead ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayo lahat ng blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Ako naniniwala ako. Tingnan nyo, hindi na nila inulit. Diba? Hindi na nila inulit, mga kababayan, yung sumubok na 2 bilyon na budget ang hingin. Ako mga bossing, uulitin natin, kung ako na naman ang lalagay sa sitwasyon ng Vice Presidente, kung ako na naman ang lalagay sa sapatos ng Vice Presidente, mga kababayan, kung alam ko talaga na yung 2 bilyon ay kailangan ng taong bayan at para sa taong bayan at kinakailangan para po umunlad ang Pilipinas o makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas o makatulong sa mga kapwa natin Pilipino, hanggang ngayon ipaglalaban ko yun. Di ba?
Hanggang ngayon, no, 2 billion pa din ang hihingin ko. No, alam ko sa sarili ko na para sa mamamayang Pilipino eh. Pero kapag yung tipong ikaw, subok lang natin, 2 billion, baka umano, kumagat. Eh di pag kumagat, ang dami natin pera, ang dami natin pondo. Hindi po ba? O ngayon, tingnan nyo. Dahil nakita yung mga excess na mga sobra-sobra lang para doon sa 2 billion na hinihingi nila noong 2024. Magkano ngayon ang bagsak? 800,000? 800 million pesos? Malaki pa din, no, mga kababayan. Pero inisip na lang natin na siguro dahil doon sa inflation, no, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng mga presyo, kaya from 730 million ho na regular na hinihingi o pinopondo sa mga vice-presidente ay 800,000 ngayon. Di po ba? Tuloy, vice. What would you make of Zaldico's statements linking the president? Wala na akong ma'am, questions. Wala na. Hindi, ganyan naman talaga ang vice-presidente. Kailangan yun talagang bibigay niyo sa kanila, no? Yung mga katanungan. Hindi pwede sa kanila yung may mga instant na mga tanong at alam ho natin mga kababayan na simulat sa pool pa lang naman ho, ganyan na po sila. Di ba? Banji San, panglibot lang niya ang pera ng bayan, sabi ni Banji San. Hindi naman natin masisisi ho yung mga kababayan natin na nag-iisip ng ganyan. Bakit to, mga bossing? Biruin nyo naman ho, mga kababayan. Simula nung Marso, nung umpisang nakulong, na aresto, dinala sa Hague, no? Ipiniit po ang dating Pangulong Duterte. Balik-balik ba lang naman po ang vice-presidente? At kung saan-saan lang naman po ang kanyang lakad. Puro bring him home. Yun lang, mga kababayan. Pero kung ikukumpara natin sa Pangulo, yung mga lakad ng vice-presidente na talaga pong para sa mamamayang Pilipino, mga investors, mga investments ang iuuwi po, wala pong ganun sa kampo ng vice-presidente. Dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung huli nga ng Pangulo, di ba? South Korea, ano ang naiuwi? Investment po, no? Ng Samsung. Samsung ba tama? Kung di ako nagkakamali, investment sa Samsung. Mga bossing, okay. Hinold kasi yun ng bangko yung pera ko. No, kailangan lang daw nila. Sabi, kailangan namin nung dokumento mo doon sa gym mo na ganito po. Hinold nila. Okay, sesend ko na lang later. Nagbablog pa ako. Kawawa naman dito yung mga sumusuporta at laging nakasubaybay sa ating channel. At nasa na ba tayo mga kababayan? Iwan na natin yung vice-presidente. No? Ngayon no, mga bossing, punta mo